Iho, pwede bang makahingi ng isang sayo mula sa inyo ni Fatima? Masuyong pakiusap ni Doña Risita habang nakatingin to sa apo niya. Hindi naman inaasahan ni Fatima na hihilingin yun ng lola nito. Hinawakan ni Hendrix ang kamay niya at agad naman ding naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Sabay silang tumayo at pumunta sa gitna habang hawak-hawak ng lalaki ang kamay niya. Maya't may pumapainan lang ang napakagandang musika. Paborito to ng kanyang mga magulang at madalas niya itong naririnig noon na pinagtutugtog ng kanyang ina. Hinapit ni Hendrix ang bewang niya habang ipinapatong naman niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Fatima, trabaho lang to, walang personalan. Wika ni Hendrix at mas hinigpitan palalo ang paghahapit sa bewang niya. Gustuhin man ni Fatima ang pumalag, ngunit wala siya magawa dahil kailangan niyang panindigan ang bagay na kanyang nasimulan. Kiss! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Nabigla si Fatima sa malakas na sigaw na yon. Kiss? Paano nga ba siya makikipaghalikan kay Hendrix? Kayong hindi naman niya totoong boyfriend. Maya't mayay inilapit ng lalaki ang mukha nito at bumulong to sa kanya. Fatima, kailangan kitang halikan para naman makatotohanan, di ba? Mahinang sabi ni Hendrix, saka tong ngumiti na makahulugan. Mas lalo nagkakagulo ang lahat at halatang kilig na kilig sa kanilang dalawa. Kiss! Sigaw ulit ng lahat. Tumango na lamang si Fatima at sadyang ipinikit ang mga mata dahil ayaw niyang makitang pagmumukha ng lalaki. Mas gusto niyang isipin na ang hahalik sa kanya ay si Eric noong mga panahong ibinigay niyang kanyang sarili sa kanyang dating nobyo. Unti-unting nararamdaman niya ang paglapat ng mga labi ni Hendrix sa kanya. At kahit isipin pa niyang si Eric yon, hindi talaga marehistro sa kanyang utak dahil ibang hatid ng halik na yon sa kanya. Nagtagal ng ilang sandaling halik na yon, kaya naman ginantihan niya. At kung hindi niya pa narinig ang hiyawan ng mga tao, ay hindi siya matatauhan sa kanyang ginawang pagtugon. Nginitian siya ng binata at masuyong niyakap. Hindi ni Fatima alam kung ano magiging reaksyon niya dahil kumakabog na lang bigla ang dibdib niya. Hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari sa unang araw na ginawa niya ang kanyang trabaho. At nang matapos na ang tugtog, ay bumalik na silang dalawa ni Hendrix sa kanilang upuan na magkahawak pa rin ng kamay. Samantalang, abot-abot naman ang mga ngiti sa labi ni Doña Risita habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo at ang fiancé nito. Para sa kanya, ito ang pinakamaligayang kaarawan sa kanyang buhay dahil sa wakas, nakatagpo na rin na babaeng pakakasalan ng kanyang apo. Ngayon ay natitiyak niyang mapapanatag ng kanyang kalooban kahit mawala man siya sa mundo dahil alam niyang may magmamahal at mag-aalaga na kay Hendrix. Nang pumapainan lang muli ang magandang tugtugin, nagsipagsayawan na ang lahat at nag-enjoy sa saliw ng musika. Ngunit, nanatili na lang sina Hendrix at Fatima sa upuan kasama si Doña Rosita. Natanaw ni Fatima si Madam Romina na nakaupo lang sa isang sofa habang umiinom ng wine. Ang mukha nito'y hindi na halos maipinta dahil sa sobrang pagkadismaya. Pagkatapos, tumalikod to at umakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag. Pagkaraan ng ilang oras, ay natapos na rin ang party at nagpaalam ng kanilang mga bisita. Taga Batangas lang naman silang lahat, pati na rin nakaramihan sa mga kamag-anak ni Hendrix. May ibang taga Maynila at ayaw niyang ipagpabukas ang biyahe dahil may kanya-kanya ding pinagkakaabalahan sa buhay. Iha, dito na lang kayo matulog ha? Delikado na rin ang biyahe sa gabi, kaya bukas ng umaga na lang kayo bumalik na Maynila. Wika ni Doña Rosita. Hindi agad si Fatima nakasagot dahil inisip niya, wala naman siyang dalang mga gamit. Babe, don't worry. Naghanda na ako ng mga gamit mo. Nasa loob yun ng luggage at ipinasok na yata ni Mang Kanor sa guest room. Nakangiting sambit ni Hendrix. Parang nakakapanibago sa pandinig ni Fatima ang tawagin siyang babe. At napaka-sweet ng pagkakasabi nito sa kanya. Sa isip niya, ang galing naman palang umarte tong lalaking to. Parang sanay na sanay sa pagpapanggap. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang tumikhim ang matanda na para bang nanunokso to. Narinig mo yun, Iha?
Wala ka nang dapat alalahanin pa dahil inihanda na pala ng fiancé mong lahat ng iyong kakailanganin. Ganito naman tagang apo ko kapag nagmamahal, iha. Masyado ito maalalahanin at maalaga. Masuyong wika ni Doña Risita, sabay haplos nito sa pisngi ng kanyang apo. Lola, huwag niyo po akong ibenta sa fiancé ko. Nabili na niya ako eh. Nakangiting tugon ng binata at masuyong niyakap ang matanda. Pagkatapos ay nagtawanan ang mga to, kaya nakikisabay na rin si Fatima. Sa tingin niya, mahal na mahal talaga ni Hendrix ang lola nito. Kasi halatang halata naman kung gaano mga to kalapit sa isa't isa. Biglang naalala ni Fatima na hindi man lang siya nakabili ng regalo para kay Doña Rosita. Lola, sorry po hindi po ako nakabili ng birthday gift nyo. Aniya. Hay naku iha, higit pa sa material na bagay ang natanggap ko mula sa'yo. Thank you. Nakangiting tugon na matanda at masuyo siyang niyakap nito. Lola, I think kailangan niyo na po magpahinga. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto niyo. Sabi ni Hendrix. Ngumiti si Doña Risita at nang matapos to magpaalam sa kanya ay tumayo na to habang inaalalayan to ng lalaki. Babe, maiwan muna kita saglit ha? Sabi nito sa kanya. Tinanguhan lang ni Fatima to dahil hindi pa niya kayang tawagin babe si Hendrix at kung pipilitin niya, baka makahalata pa ang matanda na nagpapanggap lang sila. Papasok na sana mga to sa silid ni Doña Risita na makasulubong nila si Madam Romina na pababa ng hagdan. Mama, pwede ho ba tayo mag-usap sa silid nyo? Pati din ikaw, Hendrix. Seryosong wika ng ina ng lalaki. Narinig to ni Fatima, kaya natitiyak niyang tungkol sa kanilang dalawa ni Hendrix ang paksa ng pag-uusapan ng mga ito. Sa isip niya, hindi talaga siya magugustuhan ng ina ng binata dahil sa estado niya sa buhay. Mahirap lang siya at karaniwang empleyado lang sa Bangko de Oro. Nakita naman niya kung paano siya tingnan na masama ng ina ng lalaki. Ni hindi nga to nakikipag-isa sa pag-toast ng wine. Kung alam lang sana ng mama ni Hendrix ang totoo, siguro nga hindi gaano kasama ang magiging reaksyon nito. Huminga si Fatima na malalim at saglit na isinandal ang ulo sa sofa. Napatingin siya sa kanyang orasan at pasado 11:00 na pala, kaya ayaw na ni Doña Rosita na bumiyahe pa sila ngayon ng apo nito pabalik na Maynila dahil masyadong gabi na at delikado na sa daan. Maya't may tumunog ang kanyang cellphone at nang tingnan niya ito'y nanggagaling sa kanyang ina. Sinagot niya ang tawag ngunit hininaan niyang kanyang boses at baka may makarinig pa sa kanya. Sinabi niya sa kanyang ina na magpapadala siya ng pera para maoperahan ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Sa kabilang dako naman ay galit na galit si Romina habang kinausap nito si Doña Risita. Mama, pumapayag ho kayo na magpakasal si Hendrix dyan sa babae na yan? Bakit ho mama? Kilala niyo ho ba kung sino siya? Nabibilang din ba siya sa mayamang pamilya? Sunod-sunod na tanong ni Romina sa kanyang biyanan. Importante pa ba yun ni Romina? Kung mayaman o hindi ang mapapangasawa ng anak mo? Hindi ba't mas mahalagang kaligayahan ni Hendrix? Mariing sagot na matanda. Ma'am please. Saway ni Hendrix sa kanyang ina. Shut up! Isa ka pa. Hindi ko alam kung ginamit mo ba talagang utak mo. Sa dinami-dami ba naman ng babae, bakit siya pang napili mo? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Paano yung pera mo na lang ang habol ng babaeng yon? Ma'am, hindi mo naman kilala si Fatima. Bakit ho siya hinuhusgahan ka agad? Hendrix, nagsasabihin sa akin ng lola mo na dadalhin mo rito yung Fatima Antonio na yan? Pinapacheck ko agad ang background niya. Diyos mio, isang ordinaryong teller sa bangko at nanggaling sa mahirap na pamilya sa probinsya. At kung hindi dahil sa scholarship ng UP, ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Hendrix, hindi ka na ba marunong pumili ng babae? Romina, tumigil ka. Wala kang karapatan na pagsabihan ng ganyan ng anak mo. Hanggat nabubuhay ako, ang tinig ko pa rin ang masusunod sa pamilyang to. Kung gustong pakasalan ni Hendrix si Fatima, so be it. You have no right na pakialaman ng personal na buhay ng anak mo. Kung hindi mo gusto mapapangasawa niya, pwes tumahimik ka na lang. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, matutuloy pa rin ang kasal. Mariing wika ng matanda.
Galit na umalis si Romina at ibinagsak pa nito ang pintuan. Samantalang, inalo naman ni Hendrix ang kanyang lola dahil nahihirapan tong huminga. Dali-dali niyang kinuha ang gamot nito sa ilalim ng drawer at agad na pinainom sa lola niya. Pagkaraan niyang ilang sandali, "Okay na po ba kayo, lola?" Tumangulang ang matanda at masuyong hinaplos nito ang mukha ng kanyang apo. "Iho, huwag kang makinig sa mami mo. Ipaglaban mong pagmamahal mo kay Fatima. Just be happy, iho. Gusto ko maging masaya ka." Madamdaming wika ni Doña Rosita. Sa isip ni Hendrix, kung alam lang ng lola niya ang lahat. Sakay ng kanyang kotse ay umuwi pabalik na Maynila si Romina matapos to makipag-usap sa kanyang biyanan. Punong-puno ng galit ang kanyang puso dahil sa balak na pagpapakasal ng kanyang anak na si Hendrix kay Fatima. Hindi niya maisip kung anong pumasok sa kokote ng kanyang anak at pumili ng babaeng hindi niya ka-level sa estado ng buhay. At hindi siya makapapayag na mapunta lang sa anak niya sa isang ordinaryong teller ng bangko. Kaya kailangan niya makagawa ng paraan upang hindi matuloy ang kasal. "Ma'am, diretso na po ba tayo sa bahay niyo?" Tanong ng kanyang driver niya si Mang Sebastian. "Diretso na tayo sa bahay. Gusto ko na makapagpahinga dahil sumasakit ng ulo ko dahil sa desisyon na magaling kong anak." "Bakit po, ma'am? Hindi niyo po ba nagugusto na mapapangasawa ni Sir Hendrix? Napakaganda naman po ni Ma'am Fatima, ma'am. At mukhang mabait naman." Komento ng driver. "Tumigil ka riyan, Sebastian. Hindi ko hinihinging opinyon mo. Hindi nababagay ang Fatima na yun sa anak ko. Hindi siya nabibilang sa alta syudad. At ang ganong uri ng mga babae, isa lang ang hangarin nun, ang pera lang ng mga Saavedra." Hindi naman po siguro, ma'am. Sa tingin ko, mukha namang mahal na mahal talaga ni Ma'am Fatima si Sir Hendrix. Hindi kagaya ni Ma'am Jewel na iniwan lang sa ere si Sir." Mahinahong sagot ng driver. Nang marinig ni Madam Romina ang pangalan ni Jewel, bigla niyang naisip, tama, si Jewel lang ang makakapigil sa anak niya. Kung babalik to sa buhay ni Hendrix, nasisiguro niyang hindi matutuloy ang kasal nito. Nabalitaan niyang divorce na si Jewel sa asawa nitong Frances, kaya maaari na magsama ulit ang dalawa. Alam niya kung gaano kamahal ni Hendrix si Jewel dahil ito ang dahilan kung bakit saglit na napariwara ang buhay ng kanyang anak noong naudlot ang kanilang pagpapakasal. At ngayong bumalik na ang babae sa Pilipinas, iniisip niya ng posibilidad na muling magkabalikan ng mga ito. Saglit na kinuha ni Romina ang cellphone niya sa loob ng kanyang bag at hinanap ang number ng babae. At nang mahanap niya to, nagsimula siya mag-dial. Ngunit nakailang ring na ang telepono at wala pa ring sumasagot, kaya bukas na lamang niya to kakausapin. Pasado 1:00 na nang dumating siya sa bahay nila sa Quezon. Hindi naman masasabing kanya ang bahay dahil si Hendrix ang nagpatayo nito noon. Sarili nitong perang iniwan ng kanyang asawa ang ginugol sa pagpapatayo ng mansyon. Ang bahay taga nila mag-asawa ay nasa Las Piñas, kaya minsan lang siya pumupunta rito. Tahimik na ang buong paligid, kaya dumiretso na lang siya sa kanyang silid bago siya natulog. Naglagay muna ng cream sa kanyang pisngi at leeg. Ito nang nakasanayan niyang gawin bago matulog bilang pag-aalaga niya sa kanyang muka. Sa edad ng 50, bata pang tingnan si Romina dahil maarte nga siya at laging pumupunta sa salon para magpaderma. Naglalagay din naman si aircon na opisina, kaya minsan lang naaarawan. 10:00 na ng umaga na magising siya. Agad na tinawag niya si Mang Remy dahil ito ang naghahanda ng pampaligo niya sa bathtub. "Good morning po, ma'am." Bati ng katulong na makapasok to sa loob ng silid. "Ihanda mo ng pampaligo ko at may pupuntahan ako." Utos si Romina sa kanyang katulong. Tumango lang sa Aling Remy at akmang papasok na sana sa bathroom nang muling magsalita ang amo niya. Manam, maiba ako. May dinala ba rito ang babae si Sir Hendrix mo noong nakaraang araw?" Opo ma'am. Fatima daw pong pangalan niya." Sagot ni Aling Remy. "Sige nga, magkwento ka kung paano dinala rito ng Sir Hendrix mo yung Fatima na yon. Hindi man nagdadala ng babaeng anak ko at kahit si Jewel ay hindi niya dinala rito kahit minsan." Nagkwento ang katulong sa mga nangyari nung gabi na dinala ni Hendrix si Fatima. Samantalang,
Seryoso lang sa pakikinig si Mang Romina at pinag-aaralan ang bawat sinasabi ng katulong. Anong sinabi ng Sir Hendrix mo? Sinabi ba niyang girlfriend niya yung Fatima na yon? Curious na tanong ni Madam Romina. Opo ma'am. At sa tingin ko po, mahal na mahal ni Sir Hendrix si Mang Fatima. Nakikilig bang usal ni Mang Remy? Bakit ho ma'am? Namit niyo po ba si Mang Fatima sa Batangas? Bahagyang tumango si Romina pagkatapos umismid ito. Hindi ko gusto babaeng yun para sa anak ko. Isa lang ordinaryong teller sa bangkong pakakasalan ng anak ko. No! Hindi mangyayari yon. Hindi siya nababagay kay Hendrix. Ma'am, mawalang galang na po. Pero hindi naman po siguro basehan ang estado ng buhay para magmahalan ang dalawang tao, ma'am. At saka po, mukhang mabait naman po si Ma'am Fatima. Kaya alam ko po na mamahalin niya si Sir Hendrix. Mahinahong sabi ni Aling Remy. Shut up, Manang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Si Hendrix ang nag-iisang tagapagmana ng mga ari-arian ng pamilya. Siya lang ang nag-iisa kong anak. And I want the best for him. Hindi na lang sumabad pa ang katulong dahil nakikita niya ang galit sa mga mata ng kanyang among babae. Sa isip niya, napakamata pobre naman ng kanyang amo. Kayong hindi rin naman tumayaman ng pakasalan ng ama ni Sir Hendrix niya. Isa nga lang tong waiter sa restaurant, kaya lang minahal to at binigyan ng magandang buhay. Ngunit ngayong mayaman na to, saka naman nag-ibang ugali at naging mata pobre na. Alam talaga ni Aling Remy ang mga pangyayari dahil matagal na siyang nanilbihan sa pamilya sa Avedra. Hindi naman ganitong ugali ni Mang Romina nung una, ngunit na-impluwensyahan dahil sa madalas na kasama ay ang mga mayayaman din. Manang, anong tinutunga-tunga mo dyan? Ihanda mo ng pampaligo at nilalakarin akong importante. Pulyaw na naman ni Madam Romina. Mabilis namang tumalima ang katulong dahil ayaw nito mas lalo pa magagalit ang kanyang among babae. Pagkatapos na maligo at makapagbihis si Romina, nagtungo na siya sa dining table para kumain ng almusal. Hindi naman siya sanay na kumain ng kanin sa umaga, ngayon lang. Dahil nararamdaman niya ang pangangalam ng kanyang sikmura. Minsan lang siyang pumupunta sa bahay ni Hendrix dahil lagi din lang siyang abala sa kanilang negosyo sa ibang bansa. Napauwi lang siya sa Pilipinas dahil sa kaarawan ng kanyang biyanan. Ngunit isang nakakadismayang balita ang sumalubong sa kanya nang dumating siya sa Batangas at iyon ang pagpapakasal ng kanyang anak. Oo nga't gusto na niyang lumagay sa tahimik si Hendrix. Ngunit hindi sa kung sino mang babae lang na hindi nila ka-level. Bigla niyang naalala si Jewel, kaya kinuha niyang kanyang cellphone at tinext niya to habang siya ay kumakain. Sinabi niya kay Jewel na nais niya makipag-usap dito at kung saan sila pwede magkita. Maya't may nag-reply to sa kanya at sinabi nitong maaari sila magkita sa Regency Grand Suite pagkatapos sa modeling rehearsal nito. Matapos niyang kumain ng almusal, umalis na siya sakay ng kanyang kotse kasama ang kanyang personal driver. Hindi naman kasi siya marunong mag-drive. Ayaw din niyang matuto, kaya lagi niyang kasama si Mang Sebastian sa kanyang mga lakad. Ma'am, saan ho tayo? Magalang na tanong ng driver. Sa Regency Grand Suite tayo, Sebastian. Makikipagkita ko kay Jewel. Aniya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nakarating na sila sa Grand Suite. Bumaba na kaagad siya sa kotse at tumuloy na sa loob. Samantalang naiwan lang sa kotse ang driver. Sa may di kalayuan, nakupo ang isang maganda at sexy babae na may mahaba at blonde na buhok. Sexy tong tingnan sa kanyang off-shoulder, the above na nila damit at kutis pa lang, ay halata na nanggaling to sa mayamang pamilya. At nang matanaw nito si Madam Romina, ay bigla tong tumayo at ngumiti na malapad habang umikid-ikid to at sumalubong sa ina ni Hendrix. Hi tita, it's good to see you again. Ulalas si Jewel habang sinalubong niya ng yakap ang ina ng kanyang dating nobyo. Iha, I miss you. You look even more beautiful. Buong paghanga ni Romina. Pagkatapos umupo sila at umorder ng maiinom. Ano po bang pag-uusapan natin tita? Seryosong tanong ng babae. Saglit na tumahimik mo ng ina ni Hendrix at sumisip ng lemon juice sa kanyang baso.
Ano mo bang ikakasal ng anak ko sa susunod na buwan? Matamang lang nakikinig si Jewel sa sinasabi ng kanyang kausap at naghihintay kung anong kasunod nitong sasabihin. Hindi niya alam kung ano mararamdaman niya dahil matagal na silang wala ni Hendrix. Matagal na rin na hindi niya na ito nakita pagkatapos niyang umalis papuntang France. Oo nga't mahal niya to, pero mas mahal niya ang kanyang modeling career. Hindi ko gusto mapapangasawa niya, Iha. Hindi siya nababagay sa anak ko. Alam kong divorce ka na sa asawa mo. Bakit hindi mo subukan bumalik uli sa buhay ni Hendrix? I'm sure, hindi ka maaaring tanggihan ng anak ko dahil mahal na mahal ka nun. Mariing wika ni Madam Romina. I would appreciate it a lot if you could help me with this matter, Iha. Dagdag na sabi nito. Feeling proud naman si Jewel nang marinig niya ang sinabi ni Madam Romina. Sa isip niya, botong-boto talaga sa kanyang ina ni Hendrix. Sa kabila ng ginawa niya, ay nararamdaman pa rin niyang gusto siya nito. Well, Hendrix is a good catch. Dahil bukod sa to ay gwapo, nag-iisa pa tong tagapagmana ng kayamanan ng kanyang pamilya. Di hamak na mas mayaman ang pamilya ni Hendrix kaysa sa kanya. Kaya kung mapapangasawa niya to, maaari nang maisalbang kanilang palubog na negosyo at may chance pa to makabangon at muling mapabilang sa nangungunang advertising agency sa buong Kamaynilaan. Titingnan ko kung ano magagawa ko, tita. Tugon niya. Tita? Sino pala mapapangasawa niya? Hay nako, isang Fatima Antonio, karaniwang teller sa Banco de Oro, anak ng isang magsasakit labandera sa probinsya. I don't believe na mahal niya ang anak ko. Alam kong pera lang habol niya kay Hendrix at hindi ako makakapayag na magtagumpay siya. Naiiritang wika ni Romina. Hindi naman si Jewel makapaniwala sa kanyang narinig. Fatima Antonio, of course, kilala niyang babaeng yon. Paano ba niya makakalimutan ng babaeng umagaw sa kanyang ultimate crush na si Eric Castillo? So ang ibig sabihin pala ay nagtagumpay siya sa kanyang planong paghiwalayin ng dalawa? Kung napaghiwalay nga niya sina Eric at Fatima, kayang-kaya din niyang paghiwalayin ang babaeng yun at si Hendrix. Sumilay ang makahulugang ngiti sa mga labi ni Jewel. Tita, don't worry. Hindi matutuloy ang kasal ni Hendrix at ng babaeng yon. Babawiin ko ang anak niyo sa kanya. Paninigurong wika ng babae. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.